An Australian fan buys Michael Jackson's glove for $40,000. At number 9, mga MMDA boys pinagmumukhang Boy Scout nga ba sa bago nilang summer outfit? Number 8, Pag-asa announces the start of the equinox, so expect longer nights. No more lonely nights. At kahit may global recession ng Amerika, tumaas ng 50% ang benta ng armas. And that's on number 7. At number 6, the credit rating agency Fitch warns of a downgrade if Philippine banks don't shape up. Pasok naman sa number 5 ang anak ni FPJ, si Grace Lamanzares, di daw suportado ng FPJ movement si Noynoy. At number 4, the palace gently advises Chavit to go on leave. Nasa number 3 naman ang oil slick mula sa lumubog na super ferry. 10 barko ng Aboitiz grounded ng Marina. And at number 2, holiday economics ni Gloria, nireklamo na ng mga negosyante. Politically studded star-studded ang libing kanina ni Ka-RD Manalo. Lahat na yata ng bigwigs ng oposisyon at administrasyon umeksena sa central headquarters ng Iglesia ni Cristo. Ganyan na lang ang hatak, lalo na sa mga pumaporma sa 2010 ng relihiyon na kilala bilang solid voting bloc. Ang tanong bali ay hindi kung sino ang pumunta, kundi sino ang wala. Iyan ang story number 1 ni Ina Zara. Ito na. Hindi lang iilan ang hinimatay dahil sa sobrang sikip at pinaghalong lamig at pagod. Lahat gusto makiisa. We came all the way from Seattle, Washington po. We're used to the rain. Anything that we can do to pay our last respects to the late brother Ranyo G. Manalo. Ang mga pulis na ito day off ngayon, pero nakiduty na lang dito sa libing ng kanilang ministro. Pero sa dami ng tao, marami rin uminit na ang ulo. Nang magbukasan kasi ng payong, halos hindi na makita ang projector screens na may live telecast ng nangyayari sa loob ng templo. Kaya ang ibang madiskarte, tinabihan na lang kahit kawad ng kuryente. Ang masanda naman, nagbaon ng sariling TV. Hindi, okay lang po. May TV naman. Pero kahit nagkainitan ng konti ang mga kapanalig, sabay-sabay na napaluha ng ilibing na ang leader. Mahigit kalahati sa 500 pulis na rumisponde, tumutok sa pinakamabigat na problema, parking at traffic. Marami kaming katulong ng mga volunteers, yung ISKAN, sila member ng iglesia rin, member ng kapatiran. Malaking tulong para sa amin dahil ang hirap kontrolin ng parking kagabi pa. Ang SCAN ay ang in-house security na binubuo ng mga INC volunteers na sa sobrang higpit, kahit sina Senador Cheese at Mayor Lim, nahirapan pumasok. Walang eulogy para kay Ka-RD pero sa loob, full force na dumating ang mga politiko na nagmula sa iba't ibang kampo. Halos makumpleto ang line-up ng mga presidential ball. Tanging si Noynoy Aquino na pinag-iisipan pa rin kung tatakbo siya ang hindi nagpakita. 1963 nang palitan ni Ka-RD ang kanyang namatay na ama bilang punong ministro ng INC. Mula noon, siya ang pinupuntahan ng mga politikong gustong sungkitin ang endorsement ng INC. Kung sino ang may basbas ni Ka-RD ay siyang binoboto ng lahat ng kanilang miyembro. Sa tabernakulo na nasa loob ng INC compound, nilagak ang labi ni Ka-RD. Papalitan siya ng kanyang anak na si Eduardo na kasalukuyang number 2 sa INC. Ina Zara, The Evening News. Before we go, here's a dose of entertainment news. After Fahrenheit 9/11, may bagong documentary na naman itong US filmmaker na si Michael Moore. Ang title, Capitalism, A Love Story. The documentary aims to attack on the capitalist system, arguing that it benefits the rich and condemns millions to poverty. Nag-premiere po ang bagong docu sa Venice Film Fest kahapon. More films to watch out for. The sexy Sandra Bullock seems to lose her charm. Her latest movie, All About Steve, fails to top the weekend box office. Kwento ito ng isang eksperto sa crossword puzzle na sawi sa pag-ibig. Ang nasa number 1 itong weekend, Final Destination. Nako, horror yun, Martin. Na tumabo na ng $12.4 million. 11.2 million lang ang All About Steve. Bumagsak naman sa number 3 ang World War II film ni Brad Pitt na Inglourious Basterds. Nasa $10.8 million lang ang kinita nito.